Magandang umaga mga kapuso at makasama na po natin Senador Bong Revilla kasama rin Susan Enriquez. Good morning. Susan, pakitanong nga kay Senador Bong Revilla, ano ba plano nila pag lumabas na yung warrant of arrest? Siya ba'y pupunta na sa Sandigan Bayan o hintayin nila yung mga otoridad na iserve dyan sa kanilang compound sa Baco or Cavite? Good morning. Good morning, Igan. At siyempre, bigyan mo natin pagkakataon na makabati si Senador Bong Revilla. At alam mo, 2 oras pa lang halos yung pinagpapahinga niya dahil kagabi, madaling araw na umalis yung kanyang mga taga-suporta. At ngayon, maagang-maaga pa lang, ito, nagdadatingan na uli yung kanyang mga taga-suporta. Good morning po, Senador. Good morning. Good morning, Igan. Ayun, may tanong si Igan. Sagutin mo na muna. Good morning po, Senador. Ano bang plano? Kayo ba'y pupunta na sa Sandigan Bayan? Paglabas ng warrant of arrest o hihintayin nyo dyan yung magse-serve ng warrant? Siguro hindi na kinakailangang hintayin pa natin yung warrant. Diretso na tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Susan? So pagpunta mo ngayon doon, Senador, kasama mo ba yung buong pamilya mo? At ano bang muna mangyayari dito sa bahay mo dito? Dahil ito, may mga dumadating ka ng mga taga-suporta dito. Kahit yung iba yata dito, puyat din. Tama. Wala pa ako sa diwa-diwa, no? Oo, parang 2 oras ka palang nakatulog eh. Wala. Ano pa ako ulitin yung tanong para ako na narinig. Parang nakaano ka pa eh, medyo nakalutang pa sa ano yung isip mo. Anyway, eto, anong gagawin nyo ngayong umaga? Sabay-sabay muna kayong mag-aagahan ng pamilya mo, alam ko magdadasal pa kayo, tapos sabay-sabay ba kayo pupunta ng Sandigan Bayan? Well, after nung ngayon, mga interviews, and then kakaroon ng dasal, and then after that, diretso na tayo sa Sandigan Bayan. So ano yung, ikaw ba may hiling na magkaroon ng house arrest? Or willing ka, handa ka na mapapunta kung sa regular jail man, kung sa NBI man, o dyan sa detention cell sa PNP, sa Capcar? Sabi ko nga kahit saan. Mahirap pa hihiling tayo, tapos hindi rin naman tayo pagbibigyan. Baka isipin pa special treatment ang hinihingi natin. Pero kung ibibigay nila, yung alba kung ano yung bibigay nila kay Senator Jinggoy, okay lang sa akin. Kanina, pinapanood ko yung video na pumunta ka kagabi sa tatay mo. At parang nakita ko parang meron kang pinipigil sa sarili mo. Paano ba naging pag-uusap niyo ng tatay mo? Kasi pagka umano na tanghali na nagigising yun, late na rin siya natutulog. Kaya ninais kong puntahan na siya kagabi. Kasi kung maaga nga ako didiretso sa Sandigan Bayan, hindi ko na siya makikita. Kaya kagabi, nag-decide ako na dalawin ko na siya. At nung makita ko siya, hindi ako makapagsalita. Saka agad ang sabi sa akin iiwan mo na ako. Siyempre, pagka sa magulang, di ba? Siyempre, nakagad ako. Hindi ko mapigilan yung sarili ko kundi lumuha. Nakikita mo sa dibdib niya talagang gusto niya akong tulungan, pero wala siyang magawa. Ay ko, Daddy, basta kakayanin ko to, alam mo. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tibay lang. Sabi niya, anak, bilog ang mundo. Sa panahon na to, nasa ilalim tayo. Darating din ang araw na iikot din yan. Sabi nga panahon yan. Basta maging matatag ka, matibay ka, at hindi ka pababayaan ng Panginoon. Gaano kabigat sa loob mo yun? Pa sinasabi sa'yo ng tatay mo na naging senador din naman ng ating bansa? Parang dinudurog yung puso ko Sabi niya, kung hindi lang ako baldado, baka may magawa pa ako. Ay ko, relax lang kayo, kaya. Laban. Parang ano ba? Ito ba parang habang nangyayari itong mga ganitong yugto ng buhay mo, Senador, parang pelikula ba ito na gumagawa ka rin naman ng mga pelikula, di ba? Parang pelikula Pero walang cut.
Sa pelikula may cut eh. Ito tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung paghihirap mo. Tuloy-tuloy yung pasakit sa'yo. Tuloy-tuloy yung panggugulpi sa'yo. Sa akin, 1 taon na dire-diretso ito eh. Simula nung pinalibutan tayo ng 200 pulis dito sa bahay ko. Simula nung nagpunta ang presidente dito na huwag maniniwala sa mga agi-agimat at anting-anting. Doon lahat ng nangyari ito eh. Manalo yung anak ko si Jolo, si Governor John Vic, strike dito. Kumbaga, spike na tinira nila kami ng todo dito sa Cavite, nanalo pa rin yung ating partido dito. Kaya, ayan, pagkatapos ng eleksyon, eto na, sagot na. Yung sakit na inaabot noon sa dibdib ko, talagang kung mahina lang ang puso, eh bumigay na. Isa nga, tatanong yung Panginoon, Lord, ano po ba? Ano po itong pagsubok na ito? Mukhang akala ko tapos na doon, meron pa pala. Mas patindi pa ng patindi. Iba-ibang level. Ganito po ba ako kasama? Tatanungin mo eh, masama po ba akong tao? Wala eh. Siguro. Kaya pag hindi naman ako nawawalan tiwala sa Panginoon. Siguro, Lord, ako bibitaw. Kapit pa rin ako sa'yo. Dahil alam ko na hindi mo ako bibigyan ng pagsubok na ganito ang hindi ko kaya. Kung ilalabas ang warrant of arrest sa'yo ngayong araw nito, kagabi yung huling gabi mo dito, nakasama yung pamilya, anong mga napag-usapan ninyo? Pinausap ko nga sila kagabi. Sabi ko, sa ready na kayo. Wala pa to. Sabi ko, wala pa tong lahat ng nararamdaman nyo. Pag nakulong na ako, doon yung mararamdaman yung sakit pa. So, handa, maging matatag. Ikaw, kapit-kapit lahat. Walang bibitaw. So, hindi, kumbaga matatapos din ang lahat ng ito. At ang sa kapit lang. Panginoon. May tanong pa si Igan. Igan? Okay, Senador, sabi mo naman lagi kang handa, no? Hulihin niyo ako kahit wala pang kaso nung araw. So, ibig sabihin na paghandaan na ng sarili mo yung mangyayari. Pero, ano yung mga naglaro sa isip mo na? Kasi malaking pagbabago sa buhay mo, eh. Limitado na yung space mo. Hindi mo na kasama ang pamilya mo. May mga luho na mawawala sa'yo. Sabi mo nga, wala ka namang hinihiling na TV, kagaya nung ni Senator Jinggoy o kung ano man. So, paano mapaghandaan naman yung pagbabago sa lifestyle mo bilang senador? Basta, pinaubaya ko na lang sa taas. Hindi mo alam kung anong dadatnan mo, hindi mo alam kung anong pakiramdam na papasok sa'yo. Basta ang dasal na lang. Pero sabi niyo, huwag kayong babuyin dahil handa kayong mamatay pag ginawa yun. Pero sa proseso po natin, sa ordinaryong mamayan po, Senador, handa ba kayong mapusasan o kaya maisapubliko yung mugshot mamaya? May mga request ba kayo na wag na itong ibigay pa sa media? Regarding mugshots and posas, walang problema sa akin yun. Walang problema sa akin yung Igan. Wala ka bang naisip bakit... Pero para kalad ka rin ako, hindi ako papayag. Ano po? Kung kakalad ka rin naman tayo at tayo tututukan ng baril, hindi yata tama yan. Okay, Senador, dun sa kaso mo, no, may mga iba pa bang hakbangin dahil lahat ng inyong mga motion mukhang nababasura, no? Sinasabi mo ito yung political persecution. May dahilan ba? Bakit ka sa tingin mo ginigipit? Wala akong nakikitang dahilan, kundi 2016. Ito ang punot dulo nito na
Sabi ko nga, politika lang ito eh. Pero bakit ganito katindi? Sinasabi nila mga ebidensya. Talagang solido ang ebidensya, di labas na lang sa korte. Pero magtataka ka, bakit araw-araw kaming ginugulpi sa media, sa kung ano, talagang inuunti-unti kaming nilalabasan ng ebidensya, unti-unti kaming tinatalupan ng buhay para wasakin na talaga yung pagkatao mo, hindi lang yung pagkatao ko, kundi pagkatao ng buong pamilya ko hanggang sa kaapu-apuhan ko mawawasak ng kinabukasan. Kaya sabi ko nga, Igan, mas mabuti pa na ikulong na ako eh. No? Kaysa nandito ako sa labas na para ka rin nakakulong. Na kasi pag habang nasa labas ka, winawasak yung pangalan mo, sinasaktan ka, sinasaksakan ng buhay na hindi ka mapatay-patay, eh ang tinatamaan na yung mga kamag-anak mo, yung mga anak mo, yung apo mo. No? Yun ang masakit sa akin na hindi ko matanggap. Kaya sabi ko nga, nakikiusap na ako sa Sandigan Bayan sa pirmahan nyo na, kung kulang pa na isang pirma nyo na para ipasok nyo na ako ngayon nang matapos na to. At maglaban-laban na lang sa korte kung ano yung talagang ng ebidensya. Pero ako'y naniniwala, nalalabas ako ng kulungan na ito, ng taas noo, at wala akong ninako sa Kamanang Bayan. Alright, Senator Bong, magandang umaga po. Ako po si Rhea Santos. No? Kamustahin ko lang yung pagtanggap ng pamilya, lalong-lalo na ng mga anak kahapon na banggit nyo na pinag-iisipan ng mga anak nyo, papasok pa ba sila sa eskwelahan ngayong araw? Kamusta na po sila? Napag-usapan kagabi na hindi sila papasok ngayon at ihahatid nila akong lahat sa Sandigan Bayan. Alam kong medyo hindi maganda ito tingnan. Pero sabi ko nga sa kanila, naging matatag at kailangan harapin at ganito kasama to sa parte ng buhay namin. Basta kapit lang ang mga anak at lalabas ang katotohanan. Na gano'n na lang ang masasabi mo sa kanila eh. Halos lahat ng anak ko, nabully na sila eh. Nakatilim na sila ng masasakit na salita sa internet, Facebook, sa Twitter, sa school. Kaya ang hiling ko lang sa ating mga ibang kababayan na medyo mapupusok, huwag niyo na po idamay ang pamilya ko. Ako na lang po. Senador, magandang umaga po. Si Ivan po ito. Ang akusasyon po sa inyo, pangunahin, 242 million pesos daw po yung naibulsa ninyo mula sa pork barrel. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng sneak preview, ika nga, ano pa ang magiging strategy nyo para depensahan ito? Meron ba kayong mga ilalatag din ng mga ebidensya kung paano po nagastos yung inyong pork barrel na sinasabing ibinulsa ninyo? Definitely, yung sinasabi na ibinulsa natin, yan ay dumaan lahat sa implementing agency at wala kaming hinahawakan na pera ni Cinco. Dumaan sa COA yan. Kung nagkaroon ng diferensya dyan, ang dapat managot dyan, implementing agency. Dahil hindi kami umahawak ng pera. Pero ganun pa man, lahat yan, nakahanda kami depensahan sa korte. Kaya sabi ko nga sobrang sakit para sa atin. Alam nyo kung paano kumita ang isang artista. Isang suntok, isang gulong, isang halik, pera na yan eh. Bakit pa ako magnanakaw dito sa larangan ng public service para nakaawang ko ang mga taong bayan? Napakasakit naman nun. Utang ko sa mga kababayan ko, sa mga tagahanga ko kung bakit ako nakarating dito tapos nanakawan sila. Parang mali yata yun. Kaya yun ang aking gagawin pagdating... Kaya sabi ko, natutuwa ko, naisampa na sa korte. It's high time na doon namin maidepensa ang aming sarili. Nung mga nakaraan, wala kami magawa. Every time na magsasalita kami, magpapalabas sila ng isang tao para sirain na naman kami. Pagka sasalita ka naman, titirahin ka na naman dito. Left and right, wala ka na magawa. Kaya, kaya pasalamat ako, nangyari na to, sinampa na sa korte, na matigil na lahat yung panggigiba sa amin.
Senador, most of your political career o buong political career nyo po, lagi kayong nasa itaas, ika nga. Kung manalo kayo sa mga eleksyon, mahinang-mahina sa inyo yung top 3. Naisip nyo po ba na darating itong puntong ito na kayo po'y nasa baba at gulping-gulpi kayo, ika nga? Yan ang buhay eh. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ang masasabi ko lang, kung ano man yung dumarating sa buhay natin, hindi bibigay ito ng Panginoon ng hindi natin kakayanin. Pero ang pinaka-importante naman sa lahat, yung narating ko na yung tagumpay nung naging ako'y noong 2004 nung ako'y pumasok nung unang takbo ko ng senador, nag-number 2 tayo. Tapos nung 2010, nag-number 1 pa tayo. Kumbaga, mas higit pa lumaki yung boto natin. Yung pasasalamat ko doon sa mga taong sumuporta sa akin at patuloy na nagdarasal at patuloy na nagmamahal sa akin. Yung akin na yung pasasalamat sa kanila. Kaya masakit para sa akin itong mga nangyayaring ito na para madungisan yung ating pangalan. Utang ko sa kanila ito. Okay, Senador, tuloy pa ba takbo mo sa 2016? Kasi hindi ba napabilis ito? Umikot ka kasi. Kaya na-issue agad yung warrant to para sa'yo. Parang napadali nga dahil supposed to be pupunta tayo sa Bulacan today. No? Mag-iikot tayo sa Bulacan, pupunta tayo ng Cebu, pupunta tayo ng Mindanao, sa Jensan, pupunta dapat ako ng Pangasinan. Kumbaga yun, marami nang nag-iimbita sa akin para ipakita nila yung kanilang suporta. Kaya itong mga nangyayari talaga, parang nung umikot tayo, dahil una sinasabi nila, 99.9% galit sa akin yung mga tao. Nung umikot tayo dito sa Metro Manila, dito yung init pa rin ang pagtanggap sa atin ng ating mga kababayan. So kabaliktaran doon sa sinasabi ng Malacanang nung giniba tayo. Kaya yun na isa lamang patunay na itong ginagawa nila, pagwasak sa akin. Kaya kung titingnan mo talaga, politika. Sabi ko nga, ang politika, dapat 90 days lang yan sa nasyonal at 45 days lang sa lokal. Kung tayo puro politika, ano pa mangyayari sa bansa natin? Siguro dapat nang bigyan natin ng pansin yung tunay na problema ng bayan. No, katulad naman ng presyo ng mga pagkain, ultimo, bawang, nagtaasa na mga sibuyas, bigas, pagkain, no? Baboy, baka, kumbaga lahat na. Nabigyan ba nila ng solusyon yan? Pero kami, eto, ang bilis, kukulong na kagad. Ganong kabilis na dapat isipin natin yung problema ng bayan, isa-isahin yan, yung kriminalidad. Anong ginagawa ng ating DILG Secretary? Puro din politika. Ano nangyayari? Ang dami namamatay. Lalong tumaas ang krimen. Yan ang dapat tugunan ng ating gobyerno. Okay. Yung May mensahe ka. kaso sa amin, dapat ipaubayan natin sa korte. Pero ano nangyari? Politika pa rin eh. Kaya nung I have 2 speeches na dapat i-deliver ko nung nag-privilege speech ako. Itong isa, katiwalian na nangyayari sa ating gobyerno ngayon. Yung isang speech ko, pagkakaisa, magtulungan para sa bayan. Pinili ko yung isa, yung magkaisa. Tapos yun nga, nandun pa yung awiting ko na para alay ko sa ating mga kababayan. Ito pinili ko. Yung isa, pagwawatak-watak ito pag-aaway ito Sabi ko, ito na lang. Pero ano nangyari sa akin? Ginulpi pa rin nila ako, binugbog pa rin nila ako. Sabi ko, wala talagang puso itong mga to. Ang sa akin lang naman, constructive. No? Constructive criticism para, kumbaga, eto lang po, huwag niyo sanang kakalimutan itong dapat na problema ng bayan na tugunan ninyo. Wala, hindi pa rin. Sabi ko, okay, gusto nyo di sige, ikot na lang ako sa bayan. Paalam natin problema ng bayan. Yun nga lang, na medyo napabilis ang labas ng warrant of arrest. Okay. Senador, may mensahe ka ba Senador, kay ito muna. Pangulong Noynoy na
Sa tingin mo, kumukumpas sa nangyayari ito sa buhay mo? Come again, May mensahe ka ba kay Pangulong Noynoy na personal? mensahe ko kay Pangulong Noynoy, kung maglilinis ka, linisin mo yung paligid mo, hindi yung kalaban. Nakikita na ng taong bayan na yung ginagawa nyo sobrang pamumulitika. Pagkatapos nyo kaming gibain, kaya na sino naman sinusunod nila? Yung mga oposisyon. Yan, binay na, dinadamay nyo. O sino-sino na, lahat ng tinik sa lalamunan nyo. Siguro naman, tigilan, konti pa, may 2 taon ka pa, halos 2 taon. Ipakita mo sa sambayanan, talagang parehas ka sa lahat. Huwag mo nang tingnan yung kulay, dilaw, orange, green, o pula. Dapat tingnan natin lahat ito. Kung bagay, dugong nananalaytay sa ating lahat ay dugong Pilipino. Bilang ama ng bansa, ikaw ang ama naming lahat. Kami, anak mo, na po pwede mong pag-utusan. Huwag mo kaming gawing api-apihan o batok-batokan. Hindi naman kami ganun kasamang tao, Mr. President. Pero ano pa man tong inaabot ko ngayon, tatanggapin ko to ng maluwag sa dibdib. Pero lalabas at lalabas ako sa kulungan ng taas noo pa rin, Mr. President. Okay, maraming salamat, Senador Bong Revilla.